Hello mga stories, welcome back sa ating Reddit Reactions episode 145. 145 ba? Yeah. 145. Oh, tama. Okay, 145 nga. Okay mga stories, so ito, may papakita ko sa inyo dito. So, nakalagay dito, ay galing ito sa Chika PH. Okay, this is sabi nga dito ay sa Marian Rivera, ayaw sa mga laging late and considerate sa staff. Ako, yung iba dyan. Di lang sa hindi lang sa yung mga taping. Pati na rin sa mga sa mga, alam mo yung, lalo na yung pag meeting place or sabi natin kung ano yung pag-usapan ng oras dapat din, 'di ba? Anyway, may explain ako dito. Pero bago yun lahat, ko na to, babasahin ko to. Sabi niya dito, yung ayaw ko talaga, always late. Award-winning actress Marian Rivera Dantes shared the work habit she cannot stand the most during tapings. Alam ng lahat ng katrabaho ko kung ano yung ayaw ko talaga. Always late. She said in the recent interview with fellow celebrities Jana Gibbs and Bing Loizaga. Ito sabi niya, pag sinabi sa akin na call time ko ay 7, before 7, nandun ako. Ang point ko kasi is naawa ako doon sa mga crew na mas maagang dumarating. Tas naghihintay. Tas sila pa rin yung last na uuwi. She explained. Mga stories, alam mo, sa part na yun, very agree ako doon. Nothing more, nothing less. Agree ako dyan. Sa part na yan yung sinabi niya na, oo, tama yon. Yes. Yung iba kasi, ito sa akin lang. Sa akin. Kahit nga rin ako, ayaw ko na ginagawa niyong Filipino time. Ayaw ko. Ayaw kong ganun ng yung parang hinahabit nyo yung mostly yung mga Filipino time. Meron nga iba dyan na na yung iba dyan na tawag dito parang nasan ka na? Ante parating on the way na ako. Medyo pas, sabi natin, pas na. Hindi, na ako, dyan na ako. Pucha, minsan, isang oras late. Tapos sasabihin niya ang dadahilan. Sorry traffic kasi. Oh my God. Ayoko ng ganun yung mga ganyan, tapos parang sila pa yung VIP. Ayoko ng ganun. May kilala akong ganyan yung parang, alam mo, tapos isang oras late. Ginagawa niyang habit yan Ayoko kasi ng ganun, na yung parang, kung sila pa yung late, sila pa yung parang VIP sa lahat. May kilala, ganyan Yung mga ganyan talaga yung parang sila pa yung, alam mo, totoo yun yung parang, alam mo yun, naghihintay yung crew o yung parang client sa amin sa kumpanya na naghihintay yung client, naghihintay yung tapos paghihintayin mo pa, diba? Minsan kasi nahabit nyo Tapos ito mga stories Ito, ayaw ko yung parang ilalagay mo sa alanganin
Lalo na yung yung pasaral. Ito, lalo na yung itong, ay nako, minsan talaga hindi lahat ng yung customers, kasi yung first job ko, yung customer ko na magpiprint na alanganin na yung yung parang magpiprint na, magle-layout pa. Oh my gosh. Yung kasi yung yung 8:30 yung gabi, pasara na yung 9 o'clock. Hinahabit nila, my gosh, na gawin ko kasi kailangan ko to ganito ganyan. Tapos ang daday lang kasi that's my habit. Ganito, wala kayong magagawa. Oh my gosh. Kami pa yung parang kasalanan ba namin? Tagal na yun medyo matagal na yun, way back 2007 ata yun. Ganyan na ganyan yung ugali yung babae. Matagal na yun, 2007 pa yun. Yung ako pa computer attendant ng Sanitopia. Habit niya yun, men. Nakakasakit ang ulo yun. Tapos, yung parang maabot na yung 9:30, na kami, malilate opening kasi mamumulta kami ng SM dahil nga sa gawain yung babae. Oh my gosh, diba? Kasi pag mamumulta kami ang maabono dito. So, totoo, yung gano'n. Kasi minsan talaga yung may mga taong ganyan na masyadong VIP yung mga customer, diba? Kaya nakakalungkot. Kaya minsan na ginagawa nilang habit yan sinasanayan nila yan yung mga ganyan pag yung ginagawang alilangan yung mga staff. Ugali nila yun Oo. Ugali nila yan yung mga taong parang ilalagay sa alinlangan imbis sa kahit hapon man yan o umaga nilalagay sa gabi. Oh my gosh. Ay nako, nakakainis diba? Well, sabihin nila, customer. Oo, customer. Pero huwag nyo kami ilagay sa alanganin. Kami yung malalagay sa diba? Malalagay sa alanganin ng sitwasyon doon na kami ang parang kami mamumulta, hindi ikaw. Kasi ikaw, customer ka Oo, customer. Pero sana ilugar nyo naman sa magiging customer mo. Hindi lahat ay customer is always right. Tanga. Get yung mga ganyan. Ayun. Yun lang, yung sinabi ko lang kasi I'm just remember yung mga ganitong worst times na yan. Anyway, balik na tayo sa issue So, yun nga. Ayaw niya ng late. Ganun din ako. Same thing yan. Ayaw ko ng late sa ganyan. So, yun yung masasabi ko. So, tinignan ko sa mga comment section. Sabi niya dito, ito galing sa sa Blimit 84. Work with her. Never gang na late. Lagi pang naglilibre po do. Yan. Also, wala naman yatang may gusto sa mga nagle-late. I truly believe that people who are always late are selfish and have no respect for others. Agree ako doon. Hindi ko alam yung iba dyan na masyado silang hindi lang selfish, masyado silang parang entitled na tao yan. Kaya ayaw ko sa mga taong napaka-entitled, kala mo VIP ko sa ko yan di ba? Yun. Yan, so yan, pati mga laging late di nang naghihintay sila sa mga late sa kanila. Hindi sila parang hindi mo yung nirerespeto mo yung ibang tao Yung alam ba yun, naghihintay ka tapos ikaw pa yung parang ikaw pa yung galit para dyan. Nanginan niya. Yan ang yan yung triple B para sa kanila.
Oo. Ano, bobo. Diba? Yan yung triple B. Oh, buslog, bobo. Diba? Gago eh. Sila pa yung mga nagsasabi na ano ba yan, late na nga ako tapos wala pa rin sila. Nakakapikot eh, yung mga, sila pa yung nagsasabi yung mga, ano ba yan, late na nga ako tapos wala pa. Wow, parang ikaw pa yung nagsabi niyan may kikilala pa ako sa sabi na nagpapalit siya para pagdating niya, start na agad kasi siya na lang ang naghihintay. Hindi ba niya kailangan maghintay? Ayan yung pa-main character, si ate/kuya. The best niyan is simulan na yung event, gathering the exact time. Tama yun. Agree ako doon. Hindi yung parang ihintayin para sa kanila, para doon sa event na yun. Ano siya? VIP para kuno. Kaya, ayan, katulad niya, I hate tardiness. Kaya, I'm with her. This is a sign of respect. Showing up on time. Ganun kasimple. Ayoko maging entitled na tao. Diba? Ayan, yung mga laging late talagang usually ugali ng mga self-centered at pinaka-importante na walang pake sa oras ng ibang tao. Yan ang hirap dyan eh. Sila ang mga ayan yung mga buslog. Diba? Mga buslog, bobo at buang niya. Diba? Kahit anong klase, mga yawa sila. Kahit anong klaseng work pa yan, pangit talaga, nalilate. Simpleng meet up ng friends, mga nakasura. Usapan 6 a.m., naliligo pa lang yung 6 p.m., naliligo pa lang 6 p.m. Tangin lang yan. Alam mo, pag ganyan yung mga friends mo, mas maganda, palitan mo yung friends mo, kung tutuusin. Oo. Palitan mo sila. Ano yan eh, BBB talaga. Oo. Ayan, just high school, lagi nalilate yung kaklase ng walking distance lang ng BBI yan sa akin. Boslog, bobo, at inutil. BBI na lang yung akin. May naging kabana, may naging gabanda ako. Rehearsal na mga lang yung mismong bahay na siya pang late ng 1 hour. Naku, 1 hour. Kami pa naghihintay sa kanya. Karamihan pa sa amin galing ng work. Ay, nako. Kaya malaking artista sila kaya mga malalaking artista na sila sa network nila like Alden and Barbie, walang atang ginawang issue sa kanila. See? Ito, maski sabihin niyang galing kang work, like yung excuse ni Alex Gonzalez, wag kang kumuha ng conflicting jobs. It may pag-aantayin kang tao. Ayan, true. I remember Barbie Cortez, hindi siya nililay. Kahit pag galing siya sa malayo at taping din yun. Para meron siyang pinagsabay na project that time. See? Yan ang ko. Ito, perhaps the reasons na sikat pa si singer all these years. Reliable and professional. Ang tagal niyang naging commercial model and Beatrice bago yung breakthrough role niya as Marimar. Ito, also possessing yung bandera. Natawan naman si Jan nung naging paniniman dahil kilala nga ng komedya na pagiging malilate sa set. Say tuloy ng kanyang ni Myra, buti na lang talaga, di pa tayo nagkakatrabaho. Ito, sabi niya, I remember yung mall show sa Jano sa SM Sukat. Kasagsagan ng Full House ng K-drama. Tapos yung theme song is yung Fallen ni Jano. 6 o'clock yung schedule ng mall tour niya. Doon, awan na Diyos, nakarating si GAGO na 8 o'clock. Ay, nako. Ayun. Pagiging late, ito, sabi niya, I remember yung, okay, so,
Ganyan yata talaga na Nepo Baby. Medyo napagkaan sa considerate prima donna ang atake since malakas kapit. Unlike yung mga self-made na pure dedication, good work ethics, and talents ang puhunan para maging relevant. Ito, pagiging late din issue niya sa 8 Bulaga. Okay. Reason niya yun is insomnia. Tanda ko, kwento ng matatanda na kasabay ko manonood ng 8 Bulaga. Okay. Ang dami yung mga sinasabi dito is agree. At ang daming daming upvotes dito para kay Ismaria Rivera. At yes, very agree ako sa sinabi niya. Tama naman. Di lang sa mga sets, no? Kasi considerate kasi ito as mga stops eh. Kasi kung ganyan lang kung ganyan ang Pilipinas, mas mainam palitan mo na yung mga ganyang kaibigan. Napaka alam mo yun, parang ikaw pang nagiging self-entitled na hindi mo nire-respeto ng ibang tao, diba? Tapos ganyan ka pa. No way. Kung ako yan, papalitan ko talaga yung mga ganyang tao. Huwag akong huwag mo akong gawing tanga para dyan, okay? So, yan yung mga story. So, sana magiging reflection sa inyo ito kasi hindi ko gusto yung mga pagiging late nyo, yung ginagawa nyong habit yung late nyo. Kung ganyan niya talagang ayoko sa taong ganyan. Kasi kung ganyan yung parang kaibigan mo or tropa mo, ay wag na. Pwede ko siyang palitan kahit anong explanation niya. Diba? Kasi ayoko na talaga na gas-gas na sa akin yung mga explanation ko, kasi natatrabaho natrabaho, pero sana kung sana kung pinag-usapan na lang natin noon pa, dapat sana kami na mag-a-adjust para sa iyo. Hindi. Kung ano yung pinag-usapan, doon ka lang parang doon ka lang kikilos. No way para sa akin, diba? Yun lang mga story. So, yun lang masasabi ko dito is sana may sana respect sa each other. Yun lang mga story. So, sa mga hindi pa sa mga papanood yung iba don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel and click notification button sa ating mukha. Thank you and have a great never stories. Bye. Laging basta naka-schedule na ng 6 p.m. Bala kayo. Yeah.